At isa na nga pong ganap na bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Ito po ang Tropical Depression Christine. Para sa detalye kung saan magpapaulan ng bagyo, makakausap natin si John Manalo, Weather Specialist ng Pag-asa. Magandang hapon, John. Pakibigyan kami ng update. Magandang hapon din po at para po sa update natin dito sa lokasyon ng tropical depression na ating binabantayan previously, ngayon ay nag-develop na siya sa isang ganap na bagyo at tropical depression Krising po ang pangalan nito. Nakasalukuyan ay nasa 975 kilometers east ng Southern Luzon. Also, gusto din natin i-inform na hindi po direktang yung nagpapaulon sa western side ng Pilipinas ay hindi direktang epekto ito ng tropical depression Krising. Ito ay dahil sa southwest monsoon. At kapag lumapit pa po itong si Krising, nakikita natin na favorable yung condition. Ibig sabihin, yung lugar niya ngayon ay nasa favorable condition siya para mag-develop palalo from tropical depression, magiging tropical storm po ito. At bukas, in-expect natin yung development niya hanggang sa Friday. Posible na ito na maging severe tropical storm. Pero ang gusto po natin i-note na Friday din yung day na kung saan pinakamalapit ito sa kalupaan natin sa Pilipinas. Sa forecast track natin ngayon, tatahakin po nito yung Babuyan Islands at mas marami yung mga lugar na uulanin sa mga susunod pa na araw. John, Yes bukod po. dyan sa sinabi mo Babuyan Islands, ano pa yung posibleng mga lugar na ulanin base doon sa track nitong Krising? Sa ngayon po, yung extension ng clouds nitong si Krising ay umaabot sa Bicol Region, Eastern Visayas, ganun din sa northeastern part ng Mindanao, specifically Dinagat Islands and Surigao del Norte. As it moves northwestward, maaapektuhan din po, hindi lang yung Bicol Region, kundi kasama yung Aurora papunta po dito sa northern part ng Luzon. Kaya asahan natin na sa Friday, mas hindi lang po ulan, kundi lakas din ng hangin yung maaaring gawing epekto nitong si Bagyong Krising. At yung habang lumalapit po ito sa northern part ng Pilipinas, magkakaroon din ito ng interaction sa southwest monsoon o habagat. Kaya makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan sa western part ng Luzon at ganun din sa western part ng Visayas. Magla-landfall ba yan? Opo, sa ngayon po, kung hindi po magbabago yung track na naka-forecast track sa atin ngayon, sa Babuyan Island po siya magla-landfall. Pero meron po tayong cone of uncertainty. Ibig sabihin, pwede pa po yun magbago. Pwede rin sa Northern Luzon siya bumagsak, pwedeng sa Cagayan or sa anywhere in Cagayan Valley region. At pwede rin po na sa taas pa, hopefully, mas umakyat pa po siya. Nakadepende po kasi yung magiging direction niya dun sa iba pang atmospheric systems na nakaka-influence. Halimbawa po yung high pressure systems na nasa China, at yung high pressure system din na nandun sa northeastern part ng Northwest Pacific. Okay, maraming salamat kay John Manalo, Weather Specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.